Welcome sa pinakabagong episode ng Dito sa Australia, The Podcast. At ngayong araw, napakaswerte natin kasi makakasama natin ang isa sa pinakabising taong kilala ko. Ang episode na ito ay para sa mga nangangarap maging nurse, sa mga nasa industriya ng healthcare, ng aged care sector dito sa Australia. Dahil yung guest natin for today ay dating international student, naging registered nurse dito sa Australia, at ngayon, isa ng general manager sa isang nursing home dito sa Sydney. Papakilala ko sa inyo si Miss Dang Francisco. Hello. Miss Dang, paano yung kwento po ng pagpunta nyo sa Australia? Kailan po kayo nag-start pumunta dito? Dumating ako Australia 2011. Right na graduate ako ng university, nag-apply ako kagad. Kasi ang goal ko talaga is to go out of the country. Nung una, America or London, pero one of my cousin kasi went here for tourist visa. So, sabi niya, maganda sa Australia. Sabi ko, okay, go. Kahit saan on a student visa. So, March 2011, when I first came here. 2011, hindi parang popular na po ba noon yung pag-i-student? Yung panahon na yun, actually, ang pinakasikat na student visa sa London pa. Pero, kasi yung cousin ko, nanggaling siya dito, sabi niya maganda sa Australia, so try mo doon. So, nung time na yun talaga, limited pa ang ideas ng mga tao sa student visa. Very, siguro mga 2 to 3 years pa lang siya nun. Pero paano yun? Kasi po, kagagraduate nyo lang sa Pinas. Ano pong natapos nyo doon? Nagyari ako ng Bachelor of Nursing. So, funny nga yung story ko about sa may pagpunta ko dito. I was studying ng review center, di ba? Pag mag-nurse ka, kailangan mo mag-board. Nag-study ako noon, nag-aaral din ako ng IELTS at the same time. So, I took ng exam ng nursing. While I was waiting, nag-take din ako ng IELTS ko, tsaka nag-lodge ako. So, lumabas actually yung visa ko, tsaka yung board exam, one day apart, ng 2011, February. Paano yung reaction nyo noon na graduate kayo ng college, nakapasa na kayo ng board exam, and yet pupunta kayo ng ibang bansa para mag-aral ulit? Nung panahon kasi na yun, parang ako kasi very driven ako sa goal ko, so it doesn't matter sa akin kahit na mag-aral ako ulit. Tsaka during that time kasi kakagraduate ko lang naman, so medyo fresh pa ako, hindi naman yung something na nag-stop ako for a couple of years. Yeah. How was yung first months nyo, nung mga first few years nyo sa Australia? Diyos ko po. Diba? Parang from Philippines, tapos college graduate ka, di ka nakapagtrabaho sa Pilipinas, tapos nag-migrate po kayo sa Australia on a student visa. Mahirap kasi hindi naman ako gumagalaw sa bahay namin. So, when you come here, walang tutulong sa'yo. Kailangan ikaw magluto, ikaw maglinis, lahat gagawin mo. Tapos magtatrabaho ka pa. Hindi naman, syempre, hindi ka naman mabubuhay kung hindi ka magtatrabaho. So, mahirap na adjustment. Sobrang laking adjustment kasi pumunta ako dito, wala akong kilala. So, yung cousin ko na sinasabi ko sa'yo na nag-tourist lang siya. So, umuwi siya sa Philippines and she encouraged me to apply here. So, para akong pumunta sa foreign country by myself. Ganun siya. Ang kakilala ko lang actually yung agency lang na tumulong sa amin na yung mag-ayos ng papel namin. That's it. Tapos meron siya mga children dito. They help us to start with yung mga, help maghanap ng trabaho. Pero napakahirap maghanap ng trabaho. During that time kasi wala naman akong experience. Tapos, first job ko sa fast food sa KFC. Diyos ko, hindi ko alam na kailangan ikaw pa yung mag-prepare ng mga, yung, di ba sa Pilipinas, kung cashier ka lang. Dito, take mo na yung order, ikaw pa yung mag-prepare ng meal, tapos medyo mainitin pa ulo ng mga tao. Kaya, sabi ko, ang hirap. Diyos ko, 2 days lang, sabi ko, ayoko na. Alam mo, hindi mo na ako. Sabi ko, hintay na lang ako ng right timing, maghanap akong trabaho. Siyempre, medyo choosy pa ako kasi hindi ako masyadong, yung parang wala akong confidence noong time na yun. So, hanggang napunta ako sa cleaning sa hotel, umiiyak na ako habang nagkukuskos ako ng kubeta. Alam mo yon. Hanggang mga ilang months, tiniis ko kasi maging choosy pa ba ako, halos 3 months ako walang trabaho. So, nung nabigyan ako ng chance na magtrabaho sa hotel, nagstay ako kahit na maliit lang yung kikitain mo, yung parang 5 oras ka lang binabayaran, pero 8 hours yung trabaho. Kasi syempre, mabagal ka pa, di ba? So, pero what's the reason behind? What's the motivation? Kasi parang hindi ka naman galing sa mahirap na pamilya sa Pilipinas. You came from a well-off family as well before you moved to overseas. Pero sa hirap ng mga naranasan mong trabaho, bakit nagpapatuloy ka doon? Hindi, pangarap ko talagang pumunta sa ibang bansa. Gagrabe pa lang ako. Alam ko na parang I will live overseas. Yung parang America o London, anywhere. Australia talaga is the least yung na I would think of kasi hindi pa siya masyadong exposed back then Parang everybody dream to go to America, di ba? O kaya sa London. Pero yung Australia during that time, very quiet pa. Di ba? Pero ako talaga,
katulad nursing, kasi diba pag nursing, hindi naman din ganun kaganda, well compensated sa Pilipinas. So talaga, ang goal ko talaga, go overseas. Ano po ang una nyo inaral dito? Actually, ganito ang nangyari sa akin dyan. Nung nag-aral ako dito ng student visa, in-enroll ko, Diploma of Accounting, Bachelor of Accounting. Kasi, during that time, di ba, kasi hindi pa masyadong exposed yung student visa during that time, the only university na dun sa agency ko na nag-offer ng nursing, sa Melbourne lang. Wala akong choice. Sabi sila, kaya mo mag-aral ng Bachelor of Accounting? Sabi ko, sure. Sabi ko, walang problema. Favorite ko naman ang numbers. So, sabi ko, okay, ang nanay ko kasi Bachelor of Accountancy, sister ko Bachelor of Accountancy. Sabi ko, I don't think it will be a problem with me. So, okay. Basta lang makalis. Go na ako. Accounting. Fresh grad kayo ng nursing, tapos ang kinaral nyo ay accounting. Yeah. Nag-start ako ng certificate 3, 4, and then diploma. And then, during that time na for bachelor na ako, nag-nursing na ako. Saan po kayo nag-aral ng nursing? Victoria University. Ako nag-aral ng certificate 3, 4 ng accounting and then diploma of accounting. And then, nung, nag-apply na ako. After 2 years, nag-apply na ako ng Bachelor. Pero hindi biro yung pag-aaral ng Bachelors of Nursing. Siyempre. Paano nyo po yun nakayanan? Ang nangyari kasi nun, I try to save money. Kasi yun naman talaga ang plan ko. Kasi ang ginawa ko lang as a stepping stone yung sa may accounting. Para lang makarating na ako sa Australia. And then I will make my way. Nag-try na kami, kasi sinama ko dito yung partner ko, yung asawa ko. So, nag-try na kami mag-save ng money para pag, 1 year talaga dapat may pang tuition fee ka na. Para medyo mahirap kapag yung iipunin mo pa lang tapos nagsisimula ka na. Kung as much as possible, pwede kang umipon ng 1 taon para at least nag-start ka na. And then you just save more money para sa mga couple of years. Kasi medyo tight yung placement, tapos yung mga university requirements. So, minsan nga dati nun, pag may work ako, minsan ma-absent pa ako kasi hindi naman ako sanay sa mga essay dati, di ba? Hindi naman tayo ganun sa Pinas. Parang nag-take off pa ako sa work para lang mayari ko yung mga essay ko kasi that's something new to me, di ba? So, pero sa pag-aaral niyo po ng nursing, ano ang difference ng pag-aaral ng nursing sa Australia sa pag-aaral ng nursing sa Pilipinas? Malaki. Sobrang laki. Sobrang laki. If you want good foundation sa nursing, talaga, Pilipinas. Sobrang ganda ng foundation sa Pilipinas. Kasi dito, more on essays. More on situational. Bibigyan ka nila ng topic, tapos kung ano gagawin mo, paano ka magre-respond, ganon. Pero kasi sa atin, talaga yung sa clinical placement natin doon, as in hands-on, tapos they will allow you to work dito kasi masyadong maraming parang restriction yung parang sa student placement, you're not allowed to do this, you're not allowed to do this. Parang more on observation ka lang. Sa atin, parang talagang action ka, pali ka sa action. So, kung gusto mo talaga ng magandang foundation, normally, I would prefer yung sa Philippines pagdating sa foundation of nursing talaga. Kasi dito talaga, parang yung 2 years ko, nag-essay lang ako. Ilang taon ng nursing? Pag kasi registered nurse ka sa Pilipinas, 2 years lang. Pero pag hindi ka registered nurse, 3 years talaga siya. Dito inaabot. Pero ngayon po, paano kayong nakapasok naman? Di ba, nursing, ang alam ng tao kapag ka nurse ka, sa ospital ka magtatrabaho. Kapag ka nurse ka, nasa ospital ka. So, especially sa ating mga Filipino na hindi common ang aged care, hindi masyadong common yung ganitong mga industry. Paano naman po kayo napasok sa industriya ng aged care? Oo nga eh. So, international student kasi ako, di ba? So, bago ako mag-graduate, kasi very motivated ako. So, ako yung one of the students na sobrang aga ko nayari sa placement, na nayari ko lahat. Kasi ayokong mahuli. Yun yung ko. So, hindi ko pa nakukuha yung completion letter ko, hindi pa ako gumraduate, pero I completed all of my necessary requirements. Nag-apply na ako ng trabaho. During that time, ang international student, unfortunately, wala talaga kaming chances for hospital. Ang hospital is only available, yung new grad sa hospital, only available sa mga citizen, tsaka sa PR, tsaka Aboriginal and Torres Strait Islander. Ako kasi, parang, why would I waste my time? Ewan ko, hindi ko nilalahat. Pero during my time, para sa akin, doon na ako sa sigurado ko. Doon na ako sa meron akong chances kagad. So, the moment I finish all of my academic requirements, nag-start na ako mag-apply. Since registered nurse naman ako sa Pilipinas, and I'm very competent na kahit na wala akong years of experience as an RN there, pero kasi yung foundation talaga natin sa exposure doon kapag nag-placement ka is very good. So, talagang kailangan ang pag-apply is 70% ng confidence. Confidence talaga. So, ang ginawa ko one night, nag-apply lang ako ng lahat ng job na nakita ko sa SEEK. Next day, may tumawag na sa akin. Very excited ako. Sabi ko, wow, may tumawag na sa akin for interview. Not knowing na, I didn't even ask where it is. Nung sinad na, sige po, sabi ko, send the address, I will be there. Pagkita ko itong Central Coast, be. Central Coast? Saan po kayo nakatira niyan? Wallay Creek.
Okay. Wala click. Imagine, Central Coast. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, isip-isip ko, in fairness, binigyan nila ako ng chance. So sabi ko, I would go. So I went there, public transport, 3 hours yung train. Tapos, 20 minutes pa siyang walk sa may train station. Sus Mariosep. Tapos sabi ko, buti na nga lang. Tapos nung dumating ako, pawis-pawis pa ako. Ang init kasi, di ba, October, November yun. Sabi ko, dati umattend ako ng interview and then it's a residential aged care facility. Ang para kasi sa akin kung unang opportunity, grab it. Hindi ako magiging choosy, just ko international student nga ako, bihira ang bibigay sa inyo ng job during that time. Napakahirap naman kumuha ng job noon. Kasi nga, priority nila yung mga local. So sabi ko, kahit malayo pa yan, puntahan ko yan. Punta ko, interview ko. They gave me the job, tapos, yun na nga, di ba wala pa akong registration. Tinanggap na nila ako. They gave me a contract without a registration. As RN? Kasi, pero hindi pa ako start mag-work as an RN. They're waiting for me, which is I'm very lucky. Kasi, they're happy to wait for me to have my registration. Sinabi ko sa I already completed all of my requirements. I'm just waiting for my registration. Happy to wait. Sabi ko. So, yung very dramatic ang aking registration kasi, alam mo yung may offer na ako sa trabaho, international student ka. Tapos yung school nyo, ang bagal-bagal kasi yung inintay nila makomplete lahat ng mga bata, ay yung mga student, bago nila isubmit. Parang sabi ko, not fair naman sa akin. I work really hard to finish it as soon as possible para mag-intay ako sa mga, alam mo yun, medyo nag-relax. But anyway, once na I got my registration, actually, sa APRA, kinukulit ko sila, sabi ko sa kanila, if I can have my registration na kasi I'm an international student. Inimil ko talaga sila. Sabi ko nga na, I already have a job offer. It's really hard to get a job offer for an international student like me, blah, blah, blah. Tapos kinukulit ko pati university. Actually, after nun, nirelease na nila. Very lucky ako yung sa APRA, which is, I never heard anyone na gano'n ng kwento nila. Yung APRA mismo, tumawag sa akin para i-congratulate ako na check your name in the register. You already are registered. So, sobrang kulit ko, alam mo yan. Sabi ko, talaga ba? Tas, South Australia pa yun, yung nag-a-assist sa akin ng APRA. Sabi niya, check, congratulations, dam, your name is already in. Check the APRA register. Sabi ko, thank you. Send ako message kagad doon sa employer ko na nag-intay sa akin, couple of weeks yun. Actually, 2 months nila ako inintay. Tapos, ayun, imagine, I'm traveling 6 hours a day for a year until I get my PR. So nung na-get ko na yung PR ko, may chances na ako mag-apply local para medyo malapit naman, but 6 hours a day. Paano nangyari naman yung nag-uha niyo yung PR gano'n siya katagal after niyo? Bali, ang nangyari kasi sa akin, bago graduate ako, 2015 ako nangyari ng December. So, gratis ako ng agency during that time. I don't know if we can mention the agency. Pero nag-aasa ako ng sa mga agency para mag-apply. Pero ako, straight 189 ako. So, skilled independent yung ginawa ko. During that time kasi 60 to 65 points lang ang kailangan para makapag-apply ka straight PR if you're a nurse. I got my registration ng January 4. Tapos, nag-apply ako ng skill assessment sa ANMAC. It takes couple of weeks kasi kukuha ka pa ng Certificate of Good Standing sa Pilipinas. Kapag RN ka, papadala pa nila. Tandang-tanda ako na invite ako March 23. March 23, kaya hindi ako nag-graduate visa. So, March 31 yung visa ako, di ba? Hanggang March 31. Oo. March 23, nananalangin na ako ng ilang araw. Sabi ko, Lord, sana po ma-invite na ako kasi mag-lodge pa ako kasi sayang ang pera, di ba? Sabi ko, Lord, sana ma-invite na ako para hindi na ako mag-lodge kasi magkano din ang graduate visa. So, I was invited. Hindi na ako nag-lodge. Straight PR yung nangyari. So, from student to straight 189. So, ang journey, 5 taong estudyante and then to 189 visa. Oo. What was your reaction when you received your 189? Ay, matatawa kang maraming sa akin. Yung 189 ko, nangulit pa ako sa immigration, be. Makulit? Oo. Makulit pa. Ganito yan. Naka-lodge kami ng March, di ba? Tapos, kasi di ba, I have a child nasa Pilipinas. So, it takes time. Alam mo naman sa Pilipinas, yung medical, ang daming chuchu. Tapos, yun yung nagpapatagal kasi yung anak ko, syempre, di ba, yung parang, if you have a BCG vaccine, parang may skin test, magpapasit. So, medyo nagtagal-tagal ng ganun. Kasal ko is June 18, 2016. Wala pa akong visa, be. Magpiprina pa ako sa Pilipinas sa mga ganun-ganun. May 30, I think it's May 31 ang flight ko, ganyan. Kasi I need to be in the Philippines at least 3 weeks before the wedding. Be, wala pa akong visa. Pumunta ako sa immigration doon sa May City. Tapos ayaw nila akong entertain. Kailangan daw online call. Umiyak-iyak ako. Tinawagan ko immigration. Ilang oras sa telepono. Be, after 2 hours, binigay yung PR ko. Kasi flight ko na yun. Flight dapat namin nung araw na yun. The day before, nung pumila ako. Tapos, sabi, hindi daw pwede yung
Kasi online application, so hindi to pwede i-follow up doon. Wala daw silang control about it. So sabi ko, binigyan nila ako ng direct number. I think it's South Adelaide or Perth pa yung mga nag-a-assist. Doon daw ako tawag, doon ko daw i-follow up at sabihin ko the circumstances ko. Mag-a-apply na nga kami ng bridging visa para lang makalabas. Sabi ko doon sa agent ko, paano baka hindi ako makabalik? Alam mo yun, baka mamaya paano kung biglang ma-refuse, you never know. Nakakatakot, di ba? So, ginawa ko, tinawagan ko yung immigration. Promise, umiiyak ako sa Central Station. 2 beses akong bumalik sa immigration, doon sa city. 2 hours, tinawagan ako, may visa na ako. Sabi ng agent sa akin, napakagaling mo to. Napakagaling mo umiyak sa immigration. 189, flight ako the next day. Pa-Pilipinas na. Kaya na-delayed lang ako ng 2 days doon sa may mga arrangement ko sa prenup ko. Pero yung yung pong pag-aaral ninyo, in the way, di ba nasabi niyo may partner kayo, hindi pa kayo mag-asawa noon, magka-partner kayo, magkasama kayo dito. Magkasama kayo dito. And then, the wholly ng ginastos niyo sa pagiging estudyante, ay sa inyo ba galing? Or there's someone who helped you? Yung sa pag-student ko, yung mother ko ang nag-help out sa amin. Yung sa lahat ng ginastos namin, yung nanay ko ang nag-help out sa amin. Tapos ayun, during that time, katulad nun, yung may mga sponsor pa. So maraming tao, Diyos ko, during that time, maraming tao involved, yung gagastos sa'yo, I'm very fortunate naman na merong gagastos sa akin. Pero hindi dahil may panggastos ka, makaka-apply ka kaagad. Maraming kailangan pa yung mga paperwork sa mga show money, so, di ba? So, para siyang collaboration. Collaboration. Kapag na PR na, tapos na ang problema. Ay, hindi ka nauubos eh. Kaming mga estudyante, ang pangarap namin, ma-PR eh. Hindi kasi... Pag nauha ang PR, what's next? Gusto mo ng growth. Diba? Kunwari, na-PR ka na kasi nurse ka. Siyempre, gusto mo, it's either na career growth or gusto mo life goals mo. So, ako kasi, inuna ko muna, nagpakasal muna ako. And then, we bought a house. Para kasi sa akin, hindi siya natatapos. Once you achieve something, go ka lang ng go, nag-iiba man yung goal mo, pero parang improvement. Ganun kasi ako. Ganun ang way ko. Tapos, yun, kung ano pa yung mga gusto mo ma-achieve sa buhay mo. Bahay, kailan po kayo unang nakabili ng... Ang nangyari kasi, 2016 ako na PR, diba? So, bumili kami ang binili ko kasi house and land. So, parang i-build bumili muna ako ng lupa at saka ako pinatayo. 2018 ng November, kami bumili ng land. Tapos nangyari ang bahay namin na ginawa 2020. So, in 2 years, nakabili na kayo ng... Ano po bang requirement nun? Like, how much ang kailangan umpisa? Sa totoo lang, hindi totoo yung sinasabi ng mga tao na sobrang laking kailangan deposit. Alam mo, sa totoo lang, lakas ng loob lang ang kailangan mo. Kasi kami, nung bumili kami we're not even decided. Nagbabrowse lang kami sa mga, alam mo yung mga display village, yung parang to get some inspiration, sana magkaroon ako makikita. We're just walking, and then tapos ngayon, we went through all of yung mga contractors, diba? Kasi ngayon, may in-offer silang ganito, sa totoo lang, 1,000 nga lang kailangan mo ibayad para lang ma-secure mo muna yung isang land para makapagsimula ka. Kaya, 1,000 lang, tapos bibigyan ka na lang 21 days, or pwede ka pang mag-ask ng extension, let's say, another 21 days, para maibayad mo yung 5% nung lupa. Kunwari, kung lupa is 450, then yung 5% ng 450, yung kailangan mo muna ibayad. Saka yung 5% syempre para sa yung paggawa ng bahay. So, all in all, for example, ang bahay may 800,000. So, at least siguro kailangan mo ng mga 40K, minimum, 40K. Para para lang makapagsimula ka lang. Kasi katulad nga, napakaraming promotion ng government sa first home buyer. Kasi during my time, meron din naman. Kaya lang kasi, medyo meron akong sa buhay ko hindi ko siya sinunod. Kumbaga, ayoko i-compromise yung bahay na dream house ko dahil lang gusto ko mag-fit in sa yung first home buyer ng Australia. So, ang nangyari sa amin, we decided to buy like a bigger house. Outside na siya sa promotion ng government. So, I did not get any, yung parang benefits from the government pagdating sa pagbibili ng bahay. Yung po yung tinitirahan nyo ngayon? Okay. And then, I heard as well na bukod dyan sa inyong bahay, you have another properties. And then, I'm hearing this din sa iba't ibang mga tao online na about sa pagbili ng property, property investment. Para sa aming mga estudyante, we don't understand it fully. Paano ba ito nag-work? Ako hindi ako expert dito. Lahat naman sa akin parang yung parang from a friend, from yung parang mayroon ako mga close friend, and kasi ako, my goal is, for example, if I want to do the same, I normally line up myself for yung parang ina-idolize ko, yung parang, yung friend ko na to, may 5 properties na siya. So, I normally just catch up with them kung paano ginawa nila. Naman siya time. Actually, there's no right time.
Pati sa pagbili ng bahay, there's no right time para sa akin. Kasi sa totoo lang, lagi kong sinasabi sa mga friends ko, wag niyo muna siyang isipin ngayon. Alam mo yun, kasi Pilipino tayo eh. Pag nandyan na yan, we can always do, di ba, ways para ma-solusyonan yan. So, pag sa investment naman at the moment, kasi, yung meron akong meet before na sabi niya, you need to have at least 5 to 7, investment property para makapag-retire ka early. Kasi, yun yung goal ko. Parang hindi ko nakikita yung self ko sa nursing field ng more than maybe 50 or 60 years old. Kasi, as you know, yung position ko at the moment, it's a managerial. It's quite stressful. So, parang hindi ko nakikita yung sarili ko ng another 20 years doing that. So, that's why while I'm focusing on my career growth, gumagawa din ako ng mga bagay na alam ko na pwedeng makakatulong sa akin so I can retire early. Kaya, nagpo-focus din ako sa mga investment ng property. Anong edad po ba nyo gustong mag-retire? Ay, medyo bata yung siguro maximum 50-55. 35 na ako ngayon, like today. 35, so in another 20 years? Yeah, 20 years, I think. Okay. Kasi I want to travel more. In which kahit na nagta-travel na ako, I want to travel more. May mga gusto ka pang mga puntahan? Yeah. Tulad ng? I want to travel the world actually. That's why, di ba, as you know, tatravel ako 3 times a year. I feel like na I start late sa traveling ko. I mean, siguro wala naman right timing. Sinasabi ko lang sa sarili ko na I feel like I started late. Kasi during that time, for the first 10 years ko dito sa Australia, I think I focus so much sa, yung 10 years ko, focus ako sa pagiging student, magkaroon ng nursing, PR, citizenship, bahay. So, hindi ako masyadong nag-travel. Ang travel ko lang Pilipinas. Alam mo yun? So, hindi ko na-explore yung world. Ngayon, para akong naghahabol. Diba? Every year, I try to target at least 2 to 3 countries. So, parang, mas gusto ko pang magkaroon ako ng more time. Kasi at the moment, lang ako, tinatry ko sa squeeze in sa trabaho ko kasi medyo busy yung trabaho ko, di ba? Gusto ko lang yung makakapag-travel ako, punta ako Europe, mga 5 to 7 weeks, yung hindi ko iniisip na, alam mo yun? No, walang problema. Stress-free, walang problema. Hopefully, Diyos ko, sana. Sa dami po ng, parang sa mga kinukwento niyo sa akin ngayon, parang kung titignan ko siya, parang ang ganda ng buhay. Parang ang perfect ng buhay. Nag-aral ako, may tumulong sa akin, na PR ako, nakuha ko yung citizenship ko, bumuo ako ng pamilya, bumili ako ng bahay. Is there a moment po ba in your path, sa paglalakbay niyo ng buhay sa Australia, na parang ayoko na tong ituloy? Actually, wala. Kasi ako, masyado akong competitive person. So, parang lang ako, go lang ako ng go. Kailangan achieve ako ng achieve. Para kasi sa akin, pag wala akong nakapending na goal, parang boring. So, kailangan lagi ako may ina-achieve. So, parang kahit dito sa sarili ko ngayon na, ito yung position ko sa work ngayon. Like, in the next couple of years, I don't want to be in the same position. I want to be higher. Katulad sa property investment. Gusto ko, by this time, I have this time. Kasi actually, nung pagdating ko dito sa Australia, sabi ko sa kanila, by 25, I have to be a multi-millionaire. Ganun ako So, lagi akong meron akong goal. Mabubore ako pag wala. Yung parang chill-chill lang ako. Siguro pag retirement na, pwede na sa akin yun. Pero yung this time, kaya nga sabi nga nila, hindi naman siya natatapos. Kaya, kunwari, kung tatanong ako from a student right now, may goal pa rin ako. Para lang ako katulad ng mga student. Hindi ako humihinto. Put lang ako ng goal sa sarili ko. Para, para lang naman din yung maiging at isa ko in the future. So, it doesn't mean na citizen na ako ngayon, maganda position ko. I'm not working as hard as yung sa student. Pare-pareho pa rin. Hindi siya nababago, sa totoo lang. Unless I want to relax. Pero kasi ako medyo, sabi ko kasi very competitive person ako. I always want, yung challenge. Gusto ko nahihirapan ako, hindi ko alam kung bakit. Yun nga yung advice ng nanay ko. Bili kayo ng bili ng bahay, nahihirapan kayo sa pagulo. Sabi ko, bakit? Yung parang nakaka-fulfill kasi yun. Okay, ang sa akin kasi, parang okay na maghirap ako ngayon, yung parang makapagpundar and then later on, I don't have to worry. Parang ganun. Sa usapang career naman tayo, sa career nyo naman po, how do you achieve to be a general manager? First is, of course, para ako kasi, ang thinking ko kapag ka mga boss o mga general manager position, I think they prioritize dapat yung mga, they prioritize yung mga local, citizen. And then, it's a pride that a Filipina, nurse,
ay isang general manager ng isang aged care facility. Yeah. 'Di ba? Yung facility na to ay hindi basta-bastang facility lang. How do you achieve that? Sa totoo lang kasi medyo mataas ang reputation ng mga Filipino in comes to work. Yung manners kasi natin sa work talagang gusto talaga yun ng mga ibang lahi. Plus the fact na katulad ko kung may isasamahan mo ng competitiveness kasi I want for challenge. Tsaka kung gusto mo talagang ng career growth, confidence talaga. Yung parang kasi this is something new. So kailangan talaga lakas ng loob. Katulad sa manager position, medyo alam mo yun, medyo challenging kasi syempre you have to deal a lot of people. I'm dealing more than 100 staff. I'm dealing right now like maybe 300 or something like that. So, kailangan mo lang talaga ng lakas ng loob. Tapos, kailangan yung self-confidence mo na you can actually deal with things. Sa career growth naman, ating thankful kasi maganda talaga yung credibility ng mga Pilipino kasi alam nila how we work. Lalo na if katulad yung mga some nursing, manager na ganyan, we know, kasi they know how, na tayo yung hospitable tayo eh. So, alam nila magaling tayo mag-alaga ng staff. If the staff is happy, mas maganda ang trabaho ng mga staff. Kaya mas gusto nila yung kasi maganda tayong gumawa ng culture sa isang workplace. Kaya, kapag masaya ang mga staff, masaya ang mga residente, masaya ang mga pamilya. So, ganun siya. Parang nagre-reflect. So, gustong-gusto nila yung ganun trait natin. Plus the fact na yung clinical wise, kasi magaling talaga sa clinical din ang mga Filipino nurses kasi magandang foundation natin. Anong trabaho po yung kayo nagsimula sa aged care? Anong trabaho ang nasimula ninyo? Nursing, RN na. Sumabak na ako, wala akong kaalam-alam. Hindi ako yung, I don't know what the RN do. Sa lakas lang talaga ng loob. Kasi may body shape naman. So, alam mo yon yung parang kailangan mo lang talaga, turo nyo sa akin, kailangan maging proactive ako, alamin ko lahat kung ano dapat mga response ko, ganun. Tapos self-study ko na lang din yung mag-aaral para sa sarili mo kasi wala naman sa atin nun. So, wala talaga akong idea sa may aged care, di ba? So, nung nag-aaral po kayo ng Bachelor's of Nursing dito, anong trabaho nyo nun? Actually, AIN ako sa ospital. Hospital? Oo. Galing ako sa nursing agency pero naka-base ako sa RPA. So, doon lang ako nag-work. Hindi ako nakarinig. Ang alam kong AIN ay sa facility. Okay. So, ano ang ginagawa ng AIN sa hospital? Kasi di ba minsan short of nurses doon. So, instead of RN, yung 1:4, ang gagawin nila, AI yung ipapartner sa isang RN. So, ngayon si RN, mas gusto pa ng AI yung kapartner. Kunwari ako, kasi syempre, di ba, may background naman ako nursing sa Pilipinas. Then, I work, like, autonomously. So, shower ka. So, shower, change bed, ganun. Blood pressure, lahat. Lahat gagawin mo. Pero, siya, in compare, kasi siya, fast-paced environment ang hospital eh. So, magkaiba sila pagdating sa trabaho sa nursing home. So, come and go kasi ang mga pasyente. So, hindi naman nakaka-build masyado ng rapport. Alam mo yun, nandito sila today, tomorrow wala na sila. Hindi ka to sa may aged care na talagang mamahalin mo residente, kahit yung residente, tsaka yung mga family, hinahanap talaga yung mga AIN. Kasi talagang sila yung foundation. Kaya ako, grabe ang pag-look after sa mga AIN ko kasi sila talaga, alam mo yun, yung parang sila ang reflection ng mismong facility. Kung hindi sila magaling magtrabaho at baro-baruba lang ang trabaho nila, syempre, papangat din ang reputation ng nursing home. So, kahit gaano kakagaling na manager, kung yung mga staff mo hindi tama ginagawa at hindi nila minamahal trabaho nila, it won't reflect. Pero bilang general manager po, so isa kayo sa mga nag-hire din ng mga staff, di ba? Ano po yung mga tinitignan yung traits ng mga applicants? Unang-una, ang positive sa akin is if you come on time. Kapag late ka, medyo hindi ko na gusto yun. Kasi ako, di ba, very hands-on ako. Even I interview myself. Lahat ng mga staff ko sa facility ko, ako ang nag-i-interview kasi gusto ko makita yung mannerism nila during the interview, paano sila mag-react. Basta lang, yung makikita ko na nice sila. Kasi yun yung, sa totoo lang, hindi ako masyadong demanding in comes to experience kasi natuturo naman yan eh. Ang pinaka-importante yung mabuti by loob, yung gano'n. Kasi yun talaga yung gusto mo makita, yung caring. Kung i-compare mo yung quality tsaka quantity, kumbaga marami yung experience pero medyo rough naman sa di ba? You wouldn't want that one in your team. So, pero kung makikita mo sa interview na the way they respond, they're very caring, madali namang turuan yun.
Kaya ugali. Sa experience, hindi ako masyadong fussy about it kasi you can always teach people. And I like teaching people kasi you can teach them your expectation, di ba? So, mas gusto ko pa yung mga bagong tao kasi I can set them the expectation that I wanted. Marami pong mga estudyante or mga bagong dating sa Australia na gustong pumasok sa industriya ng healthcare, ng aged care, pero they are afraid how to start and where to start. Ano po ma-advise niyo doon? Siyempre, kailangan na ng certificate kasi that's a requirement. It's a mandatory requirement ng government and everyone who works in aged care kailangan merong qualification. Second is, kailangan talaga, when they do the placement sa may course nila na yun, na talagang they're very proactive at inaalam talaga nila how does it work. Tapos, if they given a chance, mag-apply sila sa mga nursing home, may mga bakante. Normally naman, pag ikaw nag-placement ka, if you really did well, sa totoo lang, in the facility where I'm working, I think maybe 60% nun. Dati kong student for placement. They did really well during the placement and nakita ko kung gaano sila ka-hardworking, then I absorbed them. Pag nag-apply sila, tanggapin ko na kagad yun. Kaya plus factor sa akin yung mga nag-student placement ka sa work ko. Kasi during that time, I observed people. Kapag if they're doing really well, ang sipag naman itong bata na to, pag nag-apply siya, I will take that one straight away. Parang ganon. Yung mga managers, nag-watch lang yan. But if you get a good feedback from yung mga colleague, yung naka-work mo na, ang sipag-sipag mo, binigyan ng good word sa manager mo, then you can apply job din, di ba? Mas madali yun kasi at least you already know the resident, you already know the staff, di ba? Ano po ba ang pinakamahirap na trabaho sa nursing home? Ano nga yung emotional attachment ng mga residente? Kasi, syempre, araw-araw mo nakikita, nilook after mo. Pag Pilipino, normally, tayo yung parang mabait tayo sa mga, matatanda kasi tayo nag-aalaga sa Pilipinas. Wala naman tayong nursing. When they got sick, tapos nag-passed away, just, yung mga ibang mga staff, kailangan ko pang i-console. Kasi, they're very sad. Pero in terms with naman sa demand ng physical, I think it's normal and achievable. You were there to provide them personal care. You have to, really physically help them kasi yun nga, kaya nga tayo nandito, yung para tulungan sila. So, I think, sana yan, pinakamahirap lang talaga yung emotional attachment. Lalo na pag sa Pilipino kasi talagang tayo, yung parang, we're very sad, lalo na pag nilook after. Kasi we treat them as our own parents. Yun, para tayo naglulok sa atin. Paano po kayo, ano po yung naging career ladder ninyo? Ano yung naging career path ninyo? So, nag-RN ako ng 1 year doon sa Central Coast, yung tinatravel ko 6 hours a day. And then, lumipat ako as an RN dito sa Sydney, nung nandito na yung anak ko. After 2 years, ang nangyari kasi yung manager namin, clinical manager namin during that time. So, ang position kasi sa nursing, di ba, parang, you're an RN, you're a clinical manager, and then you become a general manager. During that time, yung clinical manager namin, mag-holiday. Tapos ngayon, meron kaming senior RN. Kasi night RN ako eh. Kasi may anak ako. So, night lang ako. So, sa night, nagtatrabaho ako. Sa maga, nakahatid ako ng bata, nagsusundo ako, ganon. So, yung exposure ko sa management, I wasn't even at top peak pagdating sa magre-replace ng clinical manager. Pinaka-senior kong RN, ang dapat magre-replace. Pero very, very, anxious person siya. Nag-back out siya. So ngayon si clinical manager, sabi ni clinical manager, alam nyo si Dam na lang. Sabi niya, you don't know her, pero try her. Ayun, Fijan yung clinical manager ko. So she's the one actually, try her. Kasi sabi niya, we don't have any problem with her. 7 weeks ako nag-morning shift, nag-manager ako, and I have a very good feedback. So anong nangyari sa akin? Pagkayari ko nung nag-tinrial nila ako, hindi na ako umalis mag-manager. Binigyan ako ng different positions in a different home. So, ganun lang nangyari. Hindi ako nag-apply, tinawagan ako ng regional manager ng buong New South Wales na sabi niya, hi Dang, you did really well. There's an opportunity in this place. Like, it's the same company but a different home. Would you like to take the offer? Of course, I took the offer kasi higher pay, tapos exposure, career growth. So, sinubukan lang nila ako 7 weeks. Siyempre, ginalingan ko naman. Tayo, Plus the fact na I was a second choice. Kasi Pilipino, tapos tahimik lang na nasa gabi, hindi naman ako nakikita, di ba? Wala namang gusto mag-step up, walang malakas ang loob. Ay, napilitan siya sa akin. Pero, yun nga, she's very thankful. She recommended me to the regional manager to give me a job. And then, you became a clinical manager. Naging clinical manager ako I was in that company for almost 7 years. So, 4 years, halos 4 years. And then, tsaka ako nag-move sa new company ko.
for growth. It comes with managerial position. If you're para sa akin, if you're staying in the same company, it's really hard to move up. And also, my previous company actually prefer local. There's no Asian. Kasi yung iba, they don't want the managerial position because managerial position has a lot of stress, ang daming problema. Pero bakit kayo yun ang gusto nyo? Eh, meron po kayong anak. May pamilya kayo. Hindi, kasi yung sa managerial position, flexible siya. So, parang pwede akong maghatid ng bata, pwede akong magsundo anytime. Eh, pag kunwari mag-work ako sa floor as an RN, 7 to 3 talaga. Hindi naman ako pwedeng, guys, iwan ko muna kayo dyan sa floor, ha? Susundo lang ako, anak, di ba? Hindi pwede yan. At least pag sa managerial, flexible siya. Kasi, ano siya, salary package. So, it means you work more, you work less, you get the same pay. Kaya pinili ko yung manager kasi para makapaghatid ako ng anak ko, tapos makakasundo din ako. Ganun siya. So, kaya nga ang pathway sa aged care always depends on your priority. Pero pag kunwari, ikaw may anak ka, I would suggest like, if you want a permanent shift, yung medyo flexible yung manager na matutulungan ka dahil sa may anak mo, go for aged care. So, depende kung anong gusto ng mga tao. Depende sa priorities nila, syempre. Ngayon po, ano pa ang ilang taon? Kayo po ay 35. 35. At the age of 35, meron na kayong bahay, maayos sa pamilya, you get your citizenship, you reach one of the highest position na rin in the industry of aged care. Ano pa pong next goal? Actually, I'm focusing on investment right now. So, kailangan ko muna makomplete yung investment numbers na ginugol ko. Tapos, in terms with career, kasi may hire pa dun. So, yung mga hire, parang mga nasa head office. Ganon. So, at the moment, in local level, that's the highest. But then, if you want to go further, you can still, Pero ano po ang pinaka-kinatatakutan ninyo? You achieve almost everything that everyone want to achieve. Kinatatakutan ko. Ngayon, what are you afraid of? Ay, syempre, yung loss of loved one, mga ganyan, kinatatakot. But I think that's natural for everyone. Pero, in terms with sa career, so what I'm doing right now, no. Kasi I start from the bottom, so hindi naman ako, parang I work really hard to go that way. So, hindi ako afraid na I have to start it again kasi I know what I did. Diba? Yes. Diba? Hindi naman ako nanyorkat. So, kung bumalik man ako doon, I think, minsan nga, nagre-reflect ako sa sarili ko eh. I could have done better eh. Kung magre-reset nga ako, sasabihin sa'yo, paano, for example, magre-reincarnate ka, babalik ka, I would done a different way pa. Lagi ko sinasabi sa sarili ko, kung alam ko lang na ganito, baka nag-nursing ako kagad. Yung parang hindi ko winis yung mga time, ganun. Could have done better. So, kung meron po kayong isang bagay lang na babaguhin sa nakaraan, ano po yun? Nag-nursing na lang ako kagad. Or hindi ako naniwala sa agency ko na baka tinry ko lang siguro sa ibang lugar. Panay sa Melbourne. Kasi sa Melbourne talaga offer nun sa akin, pero ayoko. Kasi ala na nga ako kilala dito sa bansa na to. Tapos dadali mo pa ako doon sa may city na wala lalo akong kilala, di ba? Pero I think I did really well, yung parang sa pasok. Makulit kasi akong tao, yung parang hindi ako titigil ako. Di ba, kinulit ko yung APRA, kinulit ko yung immigration, para sa mga ganyan. Nadala ko naman lahat ng mga kapatid ko dito, pati mga pamangkin ko, parang wala akong masyadong maisip. Ang yun nga, medyo siguro mas pinaaga ko. Pero kasi nung iniisip ko rin sa sarili ko, kung pinaaga ko yung pag-nursing ko, hindi rin naman sasapat yung points ko sa PR. Masyado akong bata. So, actually, parang nag-fell into place lang siya. Kung nag-start ako mag-nursing nung 20 years old ako, nung tumating ako dito eh. Kung nag-aaral ako agad ng tours, 22 lang ako. Eh di mag-graduate visa pa ako. Diba? Kasi 25 yung for PR. So, parang ginawa lang ni Lord na talagang meron lang muna ako stepping stone, tsaka ako nag-nursing. Pag-graduate ko, PR ka agad. Ganun na nangyari. Ang galing, no? Ang bilis nung parang yan yung mga pangarap ng mga estudyante eh. Yung pagka-graduate, PR. Yan yung parang paniniwala ng marami tuloy na, mag-i-student ako sa Australia kasi pag nakagraduate ako, mapi-PR ako. Kasi totoo pala siyang nangyayari. Totoo naman siyang nangyayari. Kailangan talaga, yung maagap ka, yung wag kang mag-iintay, yung wag kang masyadong focus ka dapat, may time frame ka. Ako apurado akong tao. I want it done. Kaya nga, kahit yung pag-aaral ko ng nursing, I finish everything by October, pero ang iba nangyari ng December. Pati sa pag-apply ng PR, minadali ko talaga yung pag-apply ko ng yung
wala pa registration ko, nag-aayos na ako ng Certificate of Good Standing sa Pilipinas kasi ayokong ma-delay. Kasi yung iba, parang pagkakuha mo registration, doon pa lang sa nakukuha. Alam naman nilang 6 to 8 weeks yun. Yun lang importante. Yung focus ka talaga dapat sa goal mo. Kasi, katulad nga dito sa Australia, pabago-bago yung rules. Kung meron pong isang bagay na makapagpapauwi sa inyo sa Pilipinas for good. For good? Hindi ko na nakikita, hindi magandang sabihin, pero parang hindi ko na nakikita yung self ko, natitira ako sa Pilipinas. Naiinit nga ako doon pag lumagpas na 3 weeks yung holiday ko eh. Siguro baka mag-change siya pag nagkaedad na ako kasi syempre hindi na ako sa fast-paced environment, hindi na ako ganun ka-thrill, hindi na ako ganun ka-eager. Baka mag-change, pero at the moment, kung tinitingnan ko pa lang na for good, uwi ako sa Pilipinas. Masarap sa Pinas, kung sa masarap. Alam mo yun, yung parang everything is available, everything working for you. Marami kang pera. Kung, baka pag tumama ako sa loto, sa sobrang daming pera ko, baka umuwi ako ng Pinas. Ngayon diba? po, tagal niyo po sa aged care industry, tagal niyo po sa aged care facility, no? Then you started as RA, clinical manager. Pagtandaan niyo po, pipiliin niyo po bang pumunta ng nursing home? No. Bakit? I'm preparing so much for myself. Kunwari tumanda ako, I want to be at home. That's why I'm saving so much money for myself. I want to be at home, hindi sa aged care facility. Bakit? Wala, kasi parang kaya ako pinaplano yung sarili ko ngayon kasi gusto ko, I want to spend my time sa sarili kong bahay, yung ganon. Kasi minsan nakakaawa din yung kwento ng mga matatanda sa nursing home kasi yung mga family nila, kunwari, yung child nila, hindi sila kayang i-look after kasi they have their own family. That's why I'm doing this for me. Working so hard na hindi ako kailangang isipin ng anak ko. I will pay my own care. I will live in my own house. Ganon ang gusto kong mangyari. Or kaya, if I cannot cannot afford to sustain yung care ito. Sa Pilipinas, mura naman ang care. So, I think I can live my life there after selling all of my properties. Malamang bago ko madeto, mauubos ko naman yung inipong ko. So, actually, hindi ko niisip kasi parang feeling ko sa Filipino treat din, wala naman din talagang nagpupunta sa nursing pag sa Pilipino. Kasi medyo may tayo, yung parang may guilt. Para tayong ibang lahi din, may guilt tayo. We don't bring our old ones sa nursing home. Pero yun po ay karaniwan sa mga lumaki sa Pilipinas. Pero kayo po, may anak kayo na lumalaki ngayon dito sa Australia. Hindi po ba kayo natatakot na baka mapunta sa kanya yung mindset ng mga white na... No, I don't really mind. You know why? Because I always tell her, don't worry about my retirement, don't worry until I die. I will save a lot of money for my own. You can build your own. You can live your own. You don't have to worry about me. Ayokong magpasakit. Anyway, that's, so, ako bahala sa sarili ko. You don't have to worry about me. So, okay lang po sa inyo na hindi na kayo makasama pagka tumanda na kayo? Oo naman. Parang, kasi sa Pilipino, parang event culture eh. Hindi. Especially ako, I grew up with a family na tumanda yung lola ko na kasama ko yung lola ko sa bahay. Na we took care of them, kasama namin sila, na talagang we respected them so much, di ba? Pero dito kasi, hindi ko sure yung kultura. Hindi ko pinapressure anak ko. Ang anak ko sa kanya, I know na she will leave herself. Hindi ko siya i-stop. Bakit niya ako iisipin? No way. You can leave yourself. Hindi po ba mahirap magpalaki ng anak sa Australia bilang isang Filipino? I mean, it depends. It depends kung kasi yung anak ko medyo siya, parang Pilipino pa rin talaga, diba? Tatagalog, kahit na English na Tatagalog. Hindi naman. Pero iba rin din talaga yung bata dito pag dito lumaki. Hindi siya kamukhang-kamukha sa Pilipinas. Pero nandun pa rin yung ugali ng Pilipino, ng bata. Depende siguro sa magulang kung paano mapapalakihin. Pero kasi kami, medyo traditional way kasi ako ng nanay eh. Kinikwento nga isang araw sa kaibigan ko na talagang sobrang higpit ko para ako traditional way na Pilipinong magulang, ganon. Pero kasi sabi ko lang talaga sa anak ko, wag mo ko intindihan pagtanda ko. Kasi I'm doing this right now. Yung parang, wala siyang held back. Yung hindi siya na-held back na parang, I can't do this kasi yung parents ko. No, sabi ko, kami na bahala ng daddy mo sa sarili namin. Bakit? Saan galing yung ganong idea ninyo? Nanay ko kasi ganun. Gusto niya mag-focus kami sa sarili namin. Ayaw niya na yung mag-worry kami sa kanya. I mean, yung wala kaming obligation.
siguro, ayoko kasing ilahat kasi syempre may different setup. Pero kasi wala kaming obligation na parang we have to send money, yung will stop us from doing something because we have some obligation. Hindi kasi ganun ang setup namin. Yung nanay namin, like parang focus on yourself. Like, buy house, build house, travel, whatever. You don't have to worry about me. Ganun din ang ginagawa ko ngayon. Gusto ko mangyari sa anak ko na she doesn't have to worry about me in the future. Yung parang, lang, kung gusto mo mag-travel, bumili ka ng bahay sa ganito, magpunta ka sa ganito, okay lang. Huwag mong isipin na, yung parents ko, kailangan ko padalan, hindi ako pwedeng pumunta na ganito, ayoko ng ganun. Parang hindi ka ayaw mo maging burden. Kaya nga, I work hard now eh. I buy everything. I buy parang mag-invest para later on, meron akong sariling money for my own retirement. Ayoko na iisipin ng anak ko. Kung gagawin pong isa sa pelikula po yung kwento ng buhay ninyo, ano ang aral nito? Medyo, kasi ako yung parang, kasi di ba we were raised na you have to look after yourself, you build your own life. Ganun yung gusto ko maging story. Ayoko, yung magulang na maging responsible sila, yung to raise their child. If they gave you something, they gave you something. But I don't want them to feel obligated. Yung parang ganun. Yung some parents kasi, they feel like yung child is their investment. I don't treat it like that. Gusto ko yung child ko, I gave them everything they need, yung kung ano lahat ng kailangan niya, I actually give more than they need, di ba? Pero I don't expect anything in return. Parang ganun. Parang, that's very unconditional love. Maiiyak ako. That's very unconditional love. Bakit po ganun? Sabi nga talaga sa Bible, di ba? Tawag ito. Naiiyak ako. Yung obligasyon ng magulang na alagaan yung mga anak. Hindi ko naman sinasabing walang obligasyon ng anak na alagaan yung magulang. Pero sabi nga sa Bible na parang yung parents ay nandyan to actually, raise the child. There's no expectation dapat si child to look after yung parents. Kasi they gonna build their own family na. Yun yung ko doon. Ganon din ako ganon kami right now ng asawa ko. Yung parang we're building our own family and then yung child ko, in the future, she will build her own. Hindi ako hindi ako sasama ang loob ko, hindi ako magtatampo. Kunwari, wala siyang time kasi she's actually building her own. Kasi masaya pa ako. Pag ganon kasi yung parang may kapupuntahan yung anak ko, di ba? Hindi kasi ako yung traditional na anak ko kailangan katabi ko. Pero wala na siyang, kasi di ba competitive nga akong tao. Parang gusto ko yung anak ko competitive din. So, work hard, achieve more. Ganun gusto kong mangyayari, maging independent ka na tao, na maging achiever ka. Yun ang gusto kong mangyayari sa kanya. So, parang lahat ng to para sa anak? Oo. Ang dami kong tanong kasi ako, hindi ako lumaki sa ganung uri ng pamumuhay. Ibang uri ng pamilya yung kinagisnan ko. Hindi, parang, it's very, parang for me, it's ideology or parang sobrang pangarap yung buhay na isang anak na hindi kailangan magbigay ng responsibilidad sa pamilya. Especially, I do believe, pati sa mga ibang mga migrante o international student, parang most of us have responsibility na iniwanan. So, ito ay bago sa konsepto namin na pwede pala yun. Kasi, yung parents namin, hindi naman kami ino-oblige. So, parang ganun nangyari sa amin. Yung parents namin were raised na parang, sila yung parang, they work really hard to provide for their child and they they save enough money for themselves. Yung child nila, hindi dapat sila binubori pag tumanda sila. So, ganun din. Hindi ka takot na malayo yung anak mo sa'yo? Hindi. Hindi. I'm happy, actually. Pag ganun nangyari sa kanya, in a way na parang lumayo siya kasi very successful. My God, that's what I'm dreaming, Bakit po kayo naiiyak? Yun lang. Hindi. Kasi yung anak ko independent. Independent talaga siya. Nakikita ko 18 nga, feeling gusto na niyang bumili ng sarili niyang pad. Imagine ako, anak ko 15 years old right now, diba? She knows that she has to buy her first investment property by 18. Ganun ako mag-set up ng mindset. So, kahit siya ngayon bata pa lang, she's saving her money for her house deposit. Really? Is she working na rin po ba? I'm working, pero sa pizza, yung ganun, parang student. Kasi dito parang she does it, diba?
kung totoo yan, she doesn't really need to work kasi I'm buying things for her, I'm giving her everything. Pero she's working to save money. Kasi nga, bibili siya ng bahay by the age of 18. Wow. Kasi yun yung sinasabi ko sa anak ko. Abay, kung may chance lang ako ng time na yun, 18 pa lang, bumili na ako, di ba? At least, she's very lucky because she will have a chance to do that. Ano po yung ito madalas tong common din sa mga Filipino parents na nagpapalaki ng anak overseas, no? Ano yung ayaw mong matutunan ng anak mo mula sa iba? Medyo, yung anak ko kasi, hindi siya yung typical na Pilipino talagang super mamano, super na galang, hindi siya ganun. Kasi nasanay siyang sa school yung parang ganun. Minsan nga tawag niya sa akin, bra eh. Sasagot ko na lang ng bra eh. Yeah. Come on, bro. Ganun, hindi ako na-offend. Kasi parang, kasi diba, pag traditional ka na Pilipino, offending yun, hindi mo pagalitan mo yung anak mo pag tinawag ka ng gano'n. Ako naman hindi na ako. Yun lang yung hindi ko na rin mapigil. Kasi syempre, yung culture sa school, syempre, iba-iba yung mga nakakasama. Yun lang yung, hindi ko naman sinabing hindi ko gusto, pero hindi siya naging ideal, kumbaga. Parang hindi yun yung parang everybody looking forward to, lalo na pag mga kayong mga, syempre may mga edad na sa Pilipinas, pag narinig, tinawag mo nanay mo ng bro, parang gano'n. Pero ako naman, I don't mind. Tatawag ko rin mo siya ng bro. Ano po yung pinakamahirap niyong naranasan sa Australia? Kasi parang ang kwento niyo puro ang ganda eh. Oo, Diyos ko. Puro ang ganda, parang hindi ka nahirapan eh. Pero I don't believe na walang paghihirap sa gitna ng magagandang kwento. Abay, maraming iyak na sa paghanap lang ng trabaho, pag-estudyante. Kasi, di ba, wala nga akong kilala. Hindi naman ako makauwi kasi syempre, nung unang 3 months ko, syempre, bored na ako, wala akong trabaho. Tapos, ang hirap maghanap ng trabaho. Pag wala kang kilala, syempre, di ba, wala naman akong kilala dito. Di ba, pwede umuwi. Hindi ko kayang lunukin yung parang ko umuwi kasi di ba nga achiever ako, so kailangan hindi ako pwedeng magpatalo, na hindi ako pwedeng sumuko, ganyan. Napakahirap ng ganun kasi wala ka namang mapag-ano dito, hindi ka naman pwedeng magkwento sa Pilipinas, mag-iisip lang sila sa'yo, di ba? Yun, mahirap mag-establish talaga pag wala kang kakilala. So, very fortunate na lang ako nakamit na ako ng mga taong able to help me throughout the way. Na hindi ko naman sinabing ginagawa ko itong myself, no? Siyempre, may mga tumulong din sa akin. Tsaka, ano pa ba? Mabalik ako, naalala ko kasi yung naalala ko dati, yung nanay ko, sabi niya sa akin, yung nanay ko nilagnat ng September 13 and then she passed away ng September 13. September 12, tumawag siya sa akin. Sabi niya, okay na ako. Kasi nakita ko naman na yung sitwasyon niyo. Okay na ako na iwanan kayo. Ano yung pamantayan mo? Pero nagulat ako na may nanay na nasabi ng nanay ko sa akin bilang isang nanay. When is the time that you can say that to your child? Na okay na ako? Hindi ko siya masyadong ngayon kasi ang tipo ko ng tao, di ba sabi ko nga sa'yo, hindi nauubos ang goal ko. So hindi ko alam kung paano mauubos yung goal ng anak ko para sabihin ko na I'm already, I'm okay na. Siguro gusto ko lang, siya. Siguro, komportable siya. Yung sa financial niya, magkaroon siyang family. Tapos, yung mabibili niya yung lahat ng gusto niya nang hindi siya na-stress, yung parang ganun. Yun. Okay na ako doon actually. Na magkaroon siya ng maayos na buhay. Oo. Mas maging successful, career-wise, ma-achieve niya yung gusto niya. Yun lang. Gusto ba niya maging nurse? Ay, hindi. Hindi. That's a no. Yes. Bakit? Kasi, di ba usually yun, kapag ka nurse ang magulang, magiging nurse ang anak, sa inyo, hindi? No. Ayaw niya, kasi ayaw daw niya maghugas ng puwet. Alam mo, yan yung mga common na naririnig ko sa mga tao na sinasabi nila, ayoko kasing maghugas ng puwet ng matanda. Ayoko kasi ng ganito. Parang hindi ko kaya sa aged care sector. Pero, sa umpisa lang siya eh. Oo, kaya nga. Sanayin lang naman. Sa umpisa lang siya mahirap. Sa umpisa lang siya mabaho. Sa umpisa lang siya masasanay nakakaduwal. ka din. Bakit ako bago ako maging general manager, hindi ba ako naghuhugas ng puwet? Diyos ko, ginagawa ko din naman yun. Kahit nga ngayon, pag may kailangan talaga mag-toilet ka, general manager ako, tinatoilet ko residente. I mean, kasi yung act of goodness mo sa'yo, hindi mo naman matitiis. Alam mo yun. So, it's part of the job. Ako, I really don't care
actually. I mean, you're earning good money, why not? Sa mga gustong tumahak ng landas sa Australia o ng landas na maging nurse sa Australia, ano po yung advice niya sa kanila? Maging desidido kayo para kung gusto mo talaga maging nurse, you work through your nursing school, mag-student visa ka, mag-aral ka ng nursing. Habang nag-aaral ka ng nursing, tingnan mo yung mga opportunities na available sa'yo. Para sa akin, wag na lang maging choosy muna kunwari sa trabaho. Grab, kahit malayo. Wala namang kaso. Yung iba kasi ayaw mag-move. Parang malayo yung Darwin, malayo ganito. Kung anong dumating, kunin. Tsaka ka na lang, katulad ako noon, di ba? Nag-Central Coast muna ako, 1 taon, kasi yun lang naman ang offer sa akin. And then, when I got my PR, meron na akong option to move back to Sydney nang mag-work dito sa Sydney. So, grab lang ng grab. Kasi marami namang opportunity. Focus lang talaga. Huwag mag-waste ng time. Kasi, yun yung pinaka-stressful time. Yung mag-waste ka ng time and then you're running out of time. Nakaka-frustrate yun. So, talagang, gumawa ka ang timeline lagi, 5 years in advance. 5 years in advance? Kunwari, by this time, for example, pupunta ako ng student visa ako, mag-nursing ako, by 22, nandito na ako. Let's say, graduate ako nung year 12, ilang taon ba yun? Mga 19, no? During that time, kasi, di ba, pag graduate ka, hindi ka pa naman din, kahit makayari ka ng nursing, hindi ka pa rin pwedeng mag-PR. Pwede ka naman mag-PR, kaya lang medyo mataas yung points sa requirement. So, gawan mo ng magandang pathway. Hindi naman ito, hindi ito yung advice ng mga agency. Pero let's say you're 19 years old and you want to go to the nursing pathway, tapos gusto mo yung mahe-help ka na for PR and for career growth, let's start ka sa certificate. Certificate 3, 4 ng aged care. For example, exposure sa aged care. At least makakapagtrabaho ka, magagamit mo agad, makapag-practice ka. After nun, mag-diploma ka ng ganito, ng aged care, tapos mag-diploma of nursing. By the time, kung sa 19 ka nag-start, ito yung sinasabi ko, depende syempre kung anong age ka nag-start. Pero kung sa 19 ka nag-start, I think it's the right time. The moment na ma-finish mo yung bachelor mo, 25 ka na. Di ba? Meron ka ng eligible ka sa graduate visa, pwede ka na rin mag-apply ng PR kasi you're on the top score ng age bracket. So, dapat may right timing. So, kung ikaw naman yung dumating ng 22 years old, ano sa tingin mo? Di mag-bachelor ka na, 3 years eh. Sakto, pag graduate mo, 25 ka na. Di ba? So, it depends kung ano yung situation mo. Pero ito ay para sa mga hindi masyadong problema ang pera. So, syempre, kaya nga, situational. So, kunwari kung gusto mo muna mag-ipon, syempre, go ka muna, mag-certificate 3, 4, diploma, and then yung bachelor. Kung may capacity ka naman na mag-bachelor ka na kagad, why not? Lalo na kung yung age mo, then you can go bachelor. Pero kung nursing talaga yung gusto mo yung maging nursing talaga, nursing na tahakin mo, magsimula ka sa certificate 3 rather than doing different courses. Tapos magdo-nursing ka na naman later, maging related na siya, relatable para pag nag-renew ka ng visa, relatable. Plus napapractice mo na-expose ka na sa industry, which is yun yung pinaka magandang mangyari sa'yo kasi at least you know your options later on, di ba? Kasi ako, katulad, hindi naman ako trabaho sa HR but I end up in HR. Pero ako, naman talaga ako, whatever comes in, I grab it. Kompletohin ang pangungusap. Dito sa Australia. Dito sa Australia, sobrang daming opportunity. Kailangan lang masipag ka, lakas ng loob ang kailangang baon mo. Thank you.